And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright. Magandang tanghali po muli sa inyo lahat. Once again, welcome back to your favorite noontime show. It's The Baptist Lunch. Magandang tanghali po sa inyo. Muling nagbabalik na naman po tayo sa ere, mga kapatid. At medyo nagkaroon tayo ng hindi namin may paliwanag na kaya nakikita nyo medyo pixelated kami dyan. At hindi natin alam kung ano nangyari sa ating sa ating mga kagamitan dito at biglang nagbago lahat. Mukhang kailangan lang i-update. Well, anyways, again mga kapatid, tuloy-tuloy pa rin tayo sa panibagong linggo na naman na muli na magsisimula ng ating pong mga programang The Baptist Lunch. And again, brethren, I'm telling you, napakaganda ng panimula ng ating pong pagbabalik sa ating pong programa ngayong pong linggo po na ito. And I believe that this will always be a great blessing para sa bawat isa po sa inyo. North, South, East and West Corner. Magandang tanghali po sa inyo lahat. And of course, to our viewers nationwide and worldwide, a blessed Tuesday to all of you. Keep tuning in and enjoy this Baptist Lunch program. Shout out to the CSI family na mga nanonood, mga nanggaling po dito sa atin, mga missions. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Di ko na po kayo may isa-isa, but again, it's always a great blessing na kasama po natin kayo sa programa po natin na ito. And of course, shout out to my family, kay Ma'am Yang, hello babe, and of course to Dan Hill and Isaac. Magandang tanghali po sa inyo lahat. And once again mga kapatid, ay tayo po ay magbabalik tanaw sa, hindi magbabalik tanaw, kundi magkakaroon tayo panibagong programa sa panibagong tema or topic sa pagbabalik ng ating pong programa po ngayong pong tanghali po na ito. And of course, ay bago ko po dalhin sa inyo ang topic po natin, ay ngayon rin po ay hindi ko na, meron tayong muling nagbabalik ng mga guest na mga kasama po natin na mga katulong po sa atin sa pag-uusap po natin sa topic natin for this comeback ng ating Baptist Lunch program. Kasama po ng ating mga co-host, walang iba kundi ang ating pong mga resident guest. May ganun ba? Resident guest. Kasi na pagka-available dito, guest ka agad. Anyways, kasama po ng ating pong mga kasamahan ko pong co-host ay kasama po natin ngayon. Sila Ma'am Cynthia and Ma'am Marinelli with Sir Daniel and Ma'am Crisel. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Amen. Magandang tanghali. And Ma'am Marinelli, bati tayo. Good afternoon sa inyong lahat. Isang malamig na tanghali, pero paiinitin namin yan mamaya sa ating bagong topic dito sa The Baptist Lunch. Binabati ko po ng maayong udto ang aking mga kaibigan sa high school na nanonood ngayon. Si Yoli, si Analea, at syempre si Das na nasa Korea. Ayan. Good afternoon at syempre sa asawa ko dyan sa GHQ, hi Han, at kay JJ at kay Jeremiah. Good afternoon sa inyong lahat. Amen, Ma'am Cynthia. Okay, magandang tanghali po muli sa inyong lahat at sa ating mahal na pastor. Nandito siya ngayon. At sa lahat ng ating mission churches na nakikinig ngayon, sa mga pastor, missionary pastor natin dyan. Hello po, good afternoon. At sa lahat ng corners, ang ating North, South, East, West at ang area natin na West Bank, ang number 1 na area sa lahat ng... Sir, huwag kayong magagamit. Di naman. Nasa amin ang microphone. Binabati namin kayo ngayong tanghaling ito. The evidence speaks naman. At sa aking pamilya, si Brother Noel, hello, aking mga anak, si Pauline, hello. Naku, magkikita na sila ni Tricia bukas. At bukas ay naway isama niyo rin sa panalangin yung safe flight ni Tricia. Ganun rin po sa mga pinsan ko na nasa San Carlos. Nakikinig sila ngayon. Kahapon, pinagpala kami na makarating kami. For 5 hours, nag-travel kami going to Pangasinan to meet yung sa wake ng aking uncle na nasa Panginoon na ngayon dahil talagang nagpapasalamat ako kung paano ginamit si Sir Marlon Dizo na na-sharean, bago mamatay yung uncle ko, na-sharean niya, napuntahan niya yung lugar ng uncle ko, na-sharean at kagabi. Hindi namin sinayang ang pagkakataon na mabahagi na ng mga kamag-anakan namin nandoon. Si Brother Noel, talagang nakita ko ang pagpapala ng Panginoon na nagamit siya upang mabahaginan yung aking mga pinsan, kamag-anakan
nandoon. At shout out sa mga personal kong nakausap na sharean. Si Ate Lilibet, si Baby, si Bubot, si Jing, si Kuya Boyet na talagang yun yung pinakapanganay sa amin doon na nagpapasalamat ako at nagkaroon siya ng warm heart na i-accommodate kami. And so, si Auntie Ruta, at saka yung apo ni Kuya Boyet, si Budang, na siyang naggabay sa amin na ikutin yung old house ng lola ko. Kaya maraming salamat at patuloy po tayong makinig sapagkat isang pagpapala muli na makasama natin ang ating mga missionary na imported missionaries from Australia. Okay. Amen. Sir Daniel, magandang tanghali. Bati po kayo, Sir Daniel. Magandang hapon po sa bawat isa. Salamat sa pribilehiyo na kami po ay makakapag-share ng blessing. At salamat po sa ating programang The Baptist Lunch na napag-uusapan yung ating ministry sa pamilya. As you can see, kami po ay bagong nagsisimulang magpamilya. Ito po ay nakakatulong po talaga sa amin. At salamat sa Panginoon. Yeah. Ma'am Crisel. Magandang tanghali po sa ating lahat. Thank you for having us once again po. Thank you po Pastor Hill and Sir Jao for having us. So I hope po na maging pagpapala kami ngayong tanghali sa inyo po. Amen. So ngayon mga kapatid, tuloy-tuloy na po tayo sa ating pong pinag-uusapan. And again, katulad po ng sinabi ko po sa inyo, meron po tayong bagong topic po ngayon, exciting new topic that will really help us to grow more this year 2024. At ang ating pong pinag-uusapan na topic mga kapatid ay walang iba kundi ministry and family. Maliwanag po yung nakikita po ninyo sa inyong harapan. Yan po ang ating magiging konteksto ngayon. Yan po ang magiging nilalaman ng ating pong programang The Baptist Lunch. At hihimay-himayin po natin yan ng Tuesday, Thursday, and Friday. Ministry and family. Na alam niyo po mga kapatid, napaka-importante po ng talata po na mababasa natin sa Biblia. Nakasulat po dyan sa Joshua 24:15. Very familiar po sa ating lahat yan sa dulo. But as for me and my house, we will serve the Lord. Kung makikita po natin mga kapatid, going back to the Bible times mga kapatid, ito po ang pinakadapat mo maging maliwanag po sa atin. Yung konsepto ng ministry. You see, alam niyo po kasi ngayon mga kapatid ay nagkakaroon na po tayo ng hindi tama or maling konsepto. Okay? Mali na po ang konsepto ng tao, ng Kristiyano pagdating sa ministry. You see, alam niyo po kaya yan ang pinaka-topic po natin, ministry and family, para maunawaan po natin sa mga episodes ng ating The Baptist Lunch Program, para maunawaan natin mga kapatid na ano ba ang papel ng ministry sa pamilya? Ano ang nagagawa ng ministry sa pamilya? Bakit may ministry dapat ang pamilya? You see, alam niyo po, napaka-importante yan because alam niyo po, sabi ko nga po sa inyo, makikita po natin ngayon, ang konsepto ngayon, pagdating sa ministry, makikita niyo minsan sa pamilya, tatay lang ang nag-involve. Minsan, nanay lang ang makikita po natin. Minsan, anak lang ang nag-involve. Minsan, nandiyan ang magulang, wala ang anak. Nandiyan ang anak, wala ang mga magulang. So, kung nakikita nyo mga kapatid, nagkakaroon and minsan, nagiging kadahilanan pa ang ministry para ang pamilya ay magkaroon ng hindi maayos na pagsasama-sama. You see that? Alam niyo po, ito yung lagi ko pong sinasabi mga kapatid. Ito po ay para sa lahat ng nandito po sa ating pong simbahan at para sa inyo po ng mga nanonood. Napaka-importante po na maintindihan po natin to. Again, kaya po yan yung verse po natin, Joshua 24:15. In fact, marami pa tayong magagamit na verses sa Bible. But again, hindi natin yan uubusin ngayon. As I said, ito po yung introductory part ng topic po, introductory episode ng topic po natin na ito. Now, kung titingnan niyo po yung sinabi ni Joshua dyan, as for me and my house, we will serve the Lord. Kung titingnan po natin, minsan, madalas nagagamit po natin, na hindi lang minsan, kundi madalas, nagagamit natin ang talata na ito para sa mga fathers. Alright? But the truth is, kung iintindihin natin,
yung comma, yung phrase after ng comma na sinabi ni Joshua na, but as for me and my house, the next part there is, we will serve the Lord. Alam niyo po kung bakit ganyan ang pagkakasabi po ni Joshua? It's because intendedly, in the Bible, wala pong nagsiserve in God's ministry individually, but the whole family itself. Yeah. The intention of God in the ministry and the proper biblical concept pagdating sa ministry ay hindi lang tatay ang nag-i-involve. Yeah. Hindi lang nanay ang nag-i-involve. Hindi lang anak ang nag-i-involve. It is not designed to be served. It is not designed to be performed individually, but it is for the family. Para maging maliwanag po sa ating lahat, mga kapatid, ministry is for the family. Hindi po natin sinasabi dito ngayon, hindi po natin siniset aside dito, mga kapatid, yung mga individuals na nagsusuko ng buhay o nagsiserve. Hindi po. Pinapakita ko po sa inyo ngayon dito ang original concept ng ministry sa Biblia. And what God, why God put up the ministry sa simbahan. Okay? Natinan niyo po, mga kapatid. Minsan, sabi ko nga po sa inyo, mali na. Hindi na minsan. Ngayon, sa panahon po natin ngayon, mali na ang konsepto ng ministry pagdating sa pamilya. You see, as I said, in the Bible, it's not designed by God na ang ministry ay gawin by individuals, but it is biblically designed for the whole family. You see, kaya nga po dito makikita natin ministry in the family. Dapat maging maliwanag po sa atin, mga kapatid, kung ano ang nagagawa ng ministry sa pamilya. Because the truth of the matter, brethren, is that ministry keeps the family. Tandaan niyo po yan. Ang dapat na nagpapalakas at nagbubuklod sa pamilya ay ang ministry. You see, kaya ko po yung sinasabi sa inyo, moving on to the New Testament, maraming instructions si Apostle Paul to the churches through his letters. You see, yung letter na binigay ni Apostle Paul sa mga churches, very familiar sa atin, Book of Ephesians. If we're going to go to the book of Ephesians, it is the letter of the Apostle Paul ng tama. You see, letter of the Apostle Paul to the church regarding the ministry of the church. How it should be performed. You see, now of course, maliwanag po sa ating lahat. Nandito po si Sir Daniel. Marami pong preachers na nakikinig po dito. Kaya ko po sinasabi sa inyo ito, mga kapatid. Maliwanag po sa ating lahat that the church also is composed of families. Not only individuals, but also families. You see that? At katulad niya po na sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, kung titingnan po natin, maging maliwanag po sa atin, mga kapatid, ang purpose ng ministry ay para mapanatili ang pagsasama at mapagbuklod ang pamilya. You see, na kung titingnan nyo po sa book of Ephesians, inisa-isa na po dyan. Husband, wife, children, father. So makikita nyo po dyan, mga kapatid, na kung maalala nyo po, binanggit sa atin ng ating mahal na pastor that even our family, kaya nga sa atin mga fathers, naalala nyo po, shout out to all the fathers. You see, sabi nga po dyan, maalala nyo po, binanggit ng ating mahal na pastor. Ano po yun? Sinabi niya that our family is our ministry. You see that? Sa mga mothers, kung maalala nyo, binanggit din ni pastor sa pulpito, what you are doing to your husband is your ministry. What you are doing to the children, parenthood is our ministry to the children. You see? Maliwanag po yan, mga kapatid. Na kaya ko po yan sinasabi sa inyo, mga kapatid. It's because para maging maliwanag po sa atin that the family, tandaan po natin ito, maaaring maging mabigat po sa inyo ito, but this is the truth. That the family cannot do, walang magagawang tama ang family outside the ministry. Because ang nagtatama sa kalagayan ng pamilya ay ang ministry. You see that? Kaya dito po sa pagbubukas po natin ng topic po na ito, dito po magiging maliwanag po sa atin at mauunawahan, maiintindihan natin
kung ano ang nagagawa ng ministry sa leadership ng family. Anong nagagawa ng ministry sa leadership ng family? Primarily sa tatay. Of course, wala namang iba. Anong nagagawa ng ministry sa leadership ng father? Anong nagagawa ng ministry sa submission ng asawang babae? Anong nagagawa ng ministry sa obedience ng mga anak? Nakuha niyo mga kapatid? Because outside the ministry, never will the father learn how to lead properly and biblically. Outside the ministry, hindi pwedeng matutunan ng asawang babae ang biblical submission. Outside the ministry, hindi makukuha ng anak ang tamang obedience. Rather, anong kitang-kita natin na pupulot ng mga anak ngayon? Rebellion. Nakuha nyo mga kapatid? So, kita nyo po, the concept is very different nowadays. Sa panahon ngayon, parang hiwalay palagi. In fact, hiniwalay na ng dyablo. Hiniwalay ng dyablo ang ministry sa pamilya. Parang kumbaga, Sir Daniel, ibang mundo ang ministry, ibang mundo ang pamilya. Right. Pero sa Biblia, mga kapatid, no. This is the ministry, this is the family. Mm-hmm. This is the ministry, this is the family inside the ministry. Hindi ko po sinasabi dito, mga kapatid, na mag-full-time kayo, ha? Hindi po yan ang usapin po dito. Anong nagagawa ng church ministry sa pamilya? Kaya nga dito mga kapatid, nakikita nyo po, sinasabi natin palagi, naririnig nating lahat. Our church is a family-centered church. Bakit? Oh, members, baka hindi nyo masagot kung bakit. Shout out to all the members. Ano, medyo tahimik kayo sa comment section natin ngayon. Bakit hindi natin masagot yan? Baka maaari lang na hindi nyo po masagot. Bakit kaya sinasabi natin na our church is a family-centered church? You see? Of course, kung makikita po natin, the simplest right answer for that, because lahat ng ministry ng ating simbahan ay para sa pagbuklod ng pamilya. That's exactly 100% the evidence na ang ministry ay mahalaga para sa pamilya. Hindi lang para sa tatay, hindi lang para sa nanay, hindi lang para sa anak, kundi sa buong pamilya. You see, ministry and family. Nakikita niyo po yung ginagawa kong illustration? Ministry and family. Ngayon, iba na po. Ministry and family. Nakuha niyo po yung point? Kaya ngayon, ano pong nangyayari? Ito po tayong church ngayon. Our ministry is to keep the family. Our ministry is to bring the family to God's designed family. Ngayon, naunawaan po natin kung bakit sinasabi natin na our church is a family-centered church. Bakit? Yan yung binanggit ni Pastor. Last time, nag-preach po siya sa ating pong revival sa umaga. You see? Kaya sa ating, hindi lang umaga, binanggit niya po ito, sa anniversary, Sunday morning. Binanggit niya po yan. You see? Kung bakit ano ang kailangan. It's not about, our church is not about religious matters. You see, we are more on Bible education na nagtuturo kung paano maitama ang pamilya. Because that is the ministry. Kaya nga kung i-breakdown natin po ito, pagdating sa atin pong pagdating po sa atin pong pamilya, i-breakdown na natin to individually. Book of Ephesians, chapter 6, verse number 1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. It is a letter mentioning the children, but it is a letter given to whom? To the church. Because that's the ministry of the children, to obey your parents. Nakuha niyo? Your obedience also. Kaya nga tingnan niyo dito, binanggit na natin to way back before. Wives, submit yourself unto your own husband as unto the Lord. You see, husbands, love your wives even as Christ also loved the church and gave Himself for it. Saan nakahambing yung duties ng bawat individual members of the family? Sa ministry ng Panginoong Jesucristo. Bakit? It's because ministry and family are not separated worlds. It's supposed to be in the Bible, it is just a one world. Isang mundo lang yan. Pero ano nangyayari ngayon, mga kapatid?
napapasama ang pamilya. Nagkakaroon pa ng Sir Daniel, napapahiwalay. Kumbaga, nagkakaroon tayo ng problema sa, like for example, may kita natin yung tatay lang nandiyan dyan sa ministry, nanay lang nandiyan dyan sa ministry. So may kita nyo ngayon. Kaya dito mga kapatid, sa topic po natin ito, napakaganda po nito. It's because dito natin pag-uusapan kung ano at maiintindihan mga kapatid sa bawat pamilya na nandiyan dyan, tatay, nanay, anak. Eto, sa ating pagbabalik ng ating Baptist Lunch Program, dito natin maiintindihan at mas lalo pa nabibigat sa atin ang dating ng ministry. Yeah? Kasi sabi ko nga po sa inyo, kailangan maunawaan natin yan. Yan. Sinasabi ko nga kanina, alam natin that our church is a family-centered church. How can you explain it? You see? Kaya ba nating ipaliwanag? Bakit sinabi? Kasi dito, sasabihin lang natin, kasi dito, ini-encourage natin na sama-sama ang pamilya. In fact, ako na po nagsabi sa bawat isa po sa atin, and sa CSI family, to our church members here, medyo mababaw po yan. Hindi, actually medyo mababaw po yan, sagot po na yan. But ang pinaka-on point na maganda pong maisagot po natin dyan, it's because our church, the ministry of our church is for the family. Amen. Kaya nga po lahat ng ministry natin ay pampamilya. That's why we are called a family-centered church. Because the ministry and the family is not separated, kumbaga, magkahiwalay na mundo. Pagdating po sa simbahan natin, ipinapakita natin dito na pag ang tatay ay nag-involve, ang nanay ay nag-involve, ang anak ay nag-involve, matibay ang pagsasama ng pamilya. At makakapagawa, magiging maayos lalo sa harapan ng Diyos ang isang pamilya na nagsasama-sama sa ministry. You see na? Kaya napaka-importante po niyan. Sir Daniel, going to you na ito kasama natin dito, kasama ko po ang mga hosts, kasama natin dito Sir Daniel, going to the ministry there. Ito muna personally. No, personally, pagdating sa ministry, kasi, baka naka-off, sir. Yeah. Pagdating sa ministry, katulad nung binanggit at pinag-usapan natin kani-kanina lang bago tayo magsimula, yun yung sinabi ko sa iyo, bagamat nakaranas kayo, alam niyo yung ministry. Pero nagpamilya kayo at nagtrabaho kayo doon, hindi kayo sa ministry. Kumbaga, hindi pa yan yung kalagayan nyo ngayon. So, personally, sir, sa iyo, yung binanggit ko sa iyo kanina, anong naitulong sa iyo at ng ministry para pagdating sa leadership pangunguna mo as a father and as a husband, anong nagawa sa nakita mo na kahalagahan ng ministry sa role mo na yan? As a father and as a husband. Yes, sir. Thank you po. Sa totoo lang, mga kapatid, minsan nadja-justified natin yung time natin sa church ministry. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, marami tayong sinasayang na panahon. Kaya unang nag-attract sa akin personally, kasi lumabas ako sa church ministry, sir. Maging honest tayo dyan. Yeah. So, dami ko nasayang na oras. Poor ako sa productivity. Personally, sir. Sa anumang aspect ng aking pamumuhay, sa trabaho, secular work, kahit sa trabaho sa bahay, poor ako sa productivity. Yeah. That's good. Hindi gaya ng nasa ministry ako. Ano po, akalain nyo yan, ituturo sa atin sa church ministry, pati yung pagmamanage ng pera, Amen. pati yung kung paano mo wawaldasin. Sir, sa totoo lang, maging honest po ako sa inyo, mga kapatid, natuto ako magtipid dahil nasa church ministry ako. Yun. Natuto ako magtipid. Na-manage ko yung oras ko. Iba kasi ang oras dun sa Australia, sir. Iba. Alam nyo, kailangan kang magtrabaho talaga doon. Yeah. It's a country not primarily for pleasure, no? Yes, sir. Kagaya nung sinasabi ni Brother Giovanni last time. Tatlo yung trabaho, gano'n. Tatlo yung trabaho kasi yung cost of living. Yeah. So, paano mo papasukin ng ministry plus may cost of living ka? Na ganun. Na ganun, sir. Na ganun sistema, in a world Yes, system, sir. talagang mataas. Yes, sir. Oo. Totoo po. Kaya nga, bago kami pumunta sa ministry, natuto kami mag-involve ni wife first dito sa ating church mother ministry. Amen. Doon kami tinuruan eh. Sabi ko, sabi ko sa wife ko, tinan mo, ito na, real McCoy na. Yeah. Andiyan na ka tayo.
tingnan mo, pag wala tayo sa ministry, kukunin tayo ng mundo. Yeah. Kasi yung cost of living mataas. Yeah. Kailangan mo magbayad ng upa. Hindi ka pwede doon magtanim ng talbos-talbos lang. Kailangan may Newman pa kami, sir. So, kung wala tayo sa ministry, nung tayo ay nandito sa Mother Church, paano kung dalhin ka rin sa ibang lugar, Yeah. tapos hindi ka nag-i-involve? That's it. Nakakalungkot mang sabihin, mga kapatid, pumupunta yung mga tao sa ibang bansa kasama yung pamilya, Yeah. pero umuuwi silang watak-watak na. Wow. Or pumupunta ng isa-isa Isa-isa, at bumabalik, wala na. Kasi akala nila yung sapat na kanilang kaalaman sa ministry ay okay na. Ay, parang ang nangyayari, parang nakuha ko yung punto mo, sir. Parang ang nangyayari is that pagka umiwalay na sila, pagpunta nila doon, nahihiwalay na sila sa ministry. Yes, Hiwalay sir. na sila. Okay doon, nakapag-imbak na ako dito sa Mother Church. Check. Pagsibat ko doon, kayang-kaya na yan. Wala lang involvement, Wala na. pagsibat. Wala na, sir. Kaya yun ang nangyayari, sinasabi mo, sir. Yes, sir. So, una kong inisip, sabi ko, itutuloy ko pa yung church ministry ko rito. Magsusoul winning pa rin ako, sir. Yun. Magsusoul winning pa rin ako, sir. So doon sabihin, sir, Daniel, dumating din sa point ninyo na kinat nyo, na nakat talaga kayo sa ministry doon. Cut na. Yeah, sabi yeah. ko, tinan mo ha, tatrabaho ako, detail ako rin, sir eh. Oh. Sama ko si father-in-law. 5 o'clock na yan. Tapos, matatapos ka 5 p.m. 5 to 5. 5 to 5. Oh. So, okay lang sana kung patay tayo ka lang doon. Talaga magbubuhat ka. Yeah, yeah. So, nauubos. Wala ka ng time sa asawa mo. Yeah, So, yeah. ngayon, ang ginawa namin nung kami na naglilid sa church, tinuruan namin sila. Yun. Paano namin tuturo? Excuse me, sir. Maganda yung point na yun. Gusto ko, kitang-kita natin doon. Narinig si Ma'am Cynthia Marinel. Maganda yun. Sinabi niya na yun na akalain mo, dahil sa nakasubsob, now natitrace natin ngayon, Check. yung problema, pagdating sa yung problema, pagdating ngayon sa pamilya, anong nangyayari ngayon? You see, ang pinaka nangyayari, kaya nagkakaroon ng problema, yung mag-asawa, kasi wala na nga nawala na yung time nila sa isa't isa. It's because of the reason na tawag nito, nakatutok na sa trabaho. 5 a.m. to 5 p.m. Sasagad-sagad ka sa trabaho. Kung wala kang ministry at walang nagturo sa'yo sa ministry, hindi mo Check. madidiscern. Yes, sir. Tama ba? Yes, sir. Yes. Hindi mo madidiscern na, teka lang, baka later on sa iba na, kaya humahanap ng oras sa ibang tao. Exactly. Kasi di ba naalala ko yung kwento mo sa akin, sir, yan ang mga problema doon eh. Yes. Oh. Doon nila nakukuha yung kasalanan actually sa trabaho na. Yun. Kasi wala ka ng time sa asawa mo. Ngayon, ang ginawa namin, sir, siyempre, ituturo mo yun sa church. Yeah. Ikaw naman ay hindi full-time sa ministry. Inunti-unti ko. Hindi nila maintindihan noon. Hindi nila maintindihan nila, bakit mo bibitawin trabaho mo rito? Sabi ko, sir, nananalangin ako ng trabaho na suits sa aking ministry. Yun. So ngayon, papasok ako ng cleaning job from 4 o'clock to 7. 7 a.m. a.m. Oh. 4 a.m. to 7 a.m. Okay. 3 oras lang, sir. Okay. For 3 years. Yung 3 years ko na 3 oras, nabuhay naman si wife. Sabi nila, ba't mo pinagtatrabaho yung wife? Siyempre, tulungan. Kung ako sa umaga, siya naman sa panghapon. Kasi si Isaac noon, 3 years old eh. So, pasa-pasa kami dyan. Yan yung simula niyo eh. Yes, sir. Ito yung simula, mga kapatid. Gusto kong maging open kasi alam nyo, dadalhin tayo ng Panginoon sa pagpapala. Pag nakita niyan, sinisik mo siya. Yun. Bible, That's it. Yeah, yun yung sinasabi natin. Yan yung dapat na maintindihan kasi natin, mga kapatid. Yan, narinig nyo dito. Seek ye first. Kumbaga, sabi ko nga sa inyo eh. Marami po sa inyo, nandiyan dyan. Yun na lang sinabi mo. Nag-abroad ka ba? 3 hours lang naman din wala na trabaho. Yes, sir. Di ba? Yes. Parang kumbaga, dito ka na lang sana. Ano bang ginawa mo doon? Pero, alam mo, yun yung sinasabi ko eh. It's because, kung tama ako sa narinig ko kanina. Yes, sir. Yes, sir. Pinapakita mo sa kanila that in the ministry, yan ang magpapanatili ng pamilya nyo kahit nagtatrabaho tayo dito sa... Yes, sir. Yun sinasabi ko. Kaya nakuha ko yung kinikwento mo, Sir Daniel, na inuunti-unti mo ipakita sa kanila. Kaya hindi nila naiintindihan. Check. Na yung from 5 to, yung sabihin na natin, yung trabaho mo na yun na... Kaya tamad. 5 to 5. Tamad, oo. 5 to 5 ang trabaho mo. Sabihin mo, ikakat mo ng 3 hours. Check. Na yung makukuha mong pera doon, hindi mo makukuha yun sa 3 hours. Exactly, sir. Sabi ko kay wife, mahirap yon. At hindi natin pwede encourage sila nag 3 hours din. Yeah. Pero ipapakita Good. natin.
Ngayon, sir, tinan nyo nangyari, ha? Sabi ko kay wife, ano mas mahalaga? Dolyar o kaluluwa? Binasa ko yung Book of Mark. What Good. shall a man profit? Tama ba? What shall it profit a man? Amen. Oh, so, alam mo, kasi gusto namin patunayan kung totoo tayo tinawag ng Diyos. Kasi madali magpasabing missionary ka, okay, naglilid ka doon ng church, mission pastor ka. Madali magpasabi. Pero, Diyos ang nakakaalam kung totoo kang tinawag niya. Hinamon ko si wife. Sabi ko, wife, mag-pray tayo. Kung totoo tayong tinawag ng Diyos, isupply ng Diyos yan. Amen. Yeah, that's right. Amen. Sir, hindi na kami makabayad ng upa. Personally, sa amin, hindi na natin kaya ito. Kasi bawat taon, tumataas ang bayad. Sa mga nag-abroad dyan, tumataas ang upa. Pero alam nyo mga kapatid, hindi nyo ba alam na ng Diyos yung pangangailangan nyo po bago mo pahingiin? Yeah. That's right. Kaya sabi ko sa wife ko, nagtatights ka, nagtatights ako. So ano pangako ng Diyos? Prove me now. Alam mo sir, higit pa sa binigay ng Diyos financially, sa finance, increase kami. Ganoon pa rin yung work ko. Sa physical, biyahe ng Diyos, hindi na hospital si Zachary for almost 5 years sa mission. Amen. Opo. And then, si wife, sa biyahe ng Diyos, hindi yan nag-schooling ng admin, medical admin, pero kinuha siya ng hospital para mag-medical admin. Wow. So, meron ng price din yan. Talagang ano siya, yung admin lang, receptionist, parang ganun po. Pero, nakita ko naman, suit sa ministry. Nakapag-Bible school pa. Amen, amen. Akala po kasi nila, kapag ka nagpunta ka ng abroad, hindi nyo kasi nakikita yung trabaho namin dito. Parang nangyayari siya. Oo, Kaya dahilan. pumunta sa abroad kasi nangangailangan ako. Nangailangan ako, tapos pagka nanghingi kayo ng padala, gusto nyo naman, buong buo. Oh, di ba sir? Pero, justified na lang yon. Yeah. Pero halos lahat ng oras natin, trabaho, pero malay-malay mo, natututo ka na magsugal. Taming sugalero doon. Wow. Wow, Natututo ka ng mag-inom-inom. Akalain mo yan? sa mga kalagayan ng mga, halimbawa sa mga tatay, ganyan. Yes, sir. Ano na ang, doon na yung sinasabi mo, sir, na doon na nila nakikita na ngayon may the grace of God. Sabi yes, ko, sir. hindi man kayo ganun karamihan, pero solid naman. Sabi ko, Sir Giovanni, Yes, sir. Bible student. Si Sir Giovanni, talagang natutulang siyang sumunod sa Panginoon. Alam nyo, kahit sino pang ilagay ng Diyos na maglilid sa inyo, bata man yan o hindi edukado, sumunod ka lang, talagang yung sila ay gagamitin ng Diyos, daluyan ang pagpapalang, malaman mo yung katotohanan ng Diyos. Sabi ko, Brother Jobs, ito ang gagawin mo. Gusto pa ni Brother Giovanni, gusto ko sana siya dalito, pero para lang sa amin po to, Brother Jobs. Pero gusto kong makita ninyo, ikwento ko ito, sabi niya, Pastor tawagin sa akin, dahil ako nagpapastor sa kanila. Sabi niya, aalis po ako kasi kulang yung kita ko rito sa Newman. Kasi meron akong babayaran na hindi ko pa mabayaran sa Pilipinas. Sabi ko kay Brother Jobs, aalis ka? Nag-abroad ka na, nag-abroad ka pa. Kasi iiwanan niya ulit yung pamilya niya sa Newman eh. Sabi ko, Brother Jobs, let's pray. Hindi dahil ayaw kita umalis dahil wala akong makakasama sa ministry. Of course, ando na yun, mahirap na wala akong kasama. Pero, lapit ka lang kay Abraham. Aambon! Uulan ng pagpapala. That's right. Alam mo, sir, kita ko yan, nagbago-bago yan sa mining. Yung pinakamababang level ng mining, yung talagang nandun siya sa pit, doon siya sa ilalim ng mining. Talagang paglabas ng mining, talagang puro buhangin na yan. Wala ka na makikitang kagandahan niya kay Brother Giovanni. Ipin na lang siya kamata. Pero nasan siya ngayon nilagay ng Diyos? Sa laboratory na bihira ka na lang makakita ng alikabok. Yun. Nakita ko yung pagsunod niya sa Diyos. Tinanggal ng Diyos yung problema niya finance. Inayos pa yung pamilya niya dahil natutukan niya na. Nandiyan po yung mga anak niya na mga song leader, mga musician natin sa ministry. Amen. Yeah, and at the same time, yun yung sinasabi ko, ang nakikita natin dyan, ang pinapakita natin kayo dyan, nakita na yan, na that happened when you brought him in the ministry. Exactly. Yun ang Ministry! Yun ang sinasabi ko. Yes, sir. Isipin mo kung ano saan ka mag-ministry, simbahan. Kasi minsan,
Ay, hirap kasi mag-ministry, mamasahe pa, mag-ano pa, ang tagal ng service sa Pilipinas. I hope nakikinig yung mga Opo, ang tagal nakikinig sa atin ngayon dito, lalo sa mga members. Kasi alam niyo po, lalo na, it affects the giving, it affects their giving Exactly, of tithes sir. and offering. Oo. They cannot even commit. They Yes, cannot, sir. Because ang lagi nating sagot na, alam niyo, hindi to panunumbat, mga kapatid. Minsan, kaya hindi tayo, ito ngayon, mga by areas tayo, nagsusolder tayo ng transportation sa area. You see, nagsusolder tayo ng transportation sa area. Pero ito nga sinasabi ko, mga kapatid, kung titingnan mo yan, kung titingnan natin yan, minsan sasabihin natin yan, eto pa, mag-anniversary, kada area tayo, nagpapakain tayo ng bisita. Check. Yes, You sir. see, ang question there is minsan, sabi ko, ako area leader ako nagsasabi ako nito, naririnig nyo po ito lahat, sinasabi ko sa inyo, para matutunan po ninyo. Minsan, kaya hindi ka makapagbigay because ang reason natin, gipit. Check. But yet, you are in the ministry. Aha. Why happened, my friend? Sabi nga ni Sir Alfred, why happened? Yeah? Why in the world? Bakit nangyayari yun? Nasa ministry ka, but it yet seems para kang kulang. May sagot ako, sir. Yan ang maganda. Kasi kaya ko yung sinasabi nasabihan niya yun, sir. Ngayon, nakakakita po kayo ngayon na isa pang ebidensya. Pinipreach siya ng ating mahal na pastor. Yes. Marami tayong narinig na testimony dito. Ito, narinig natin mula sa ibang bansa pa po. You see? So, mas marami pa yung oras ng inyong trabaho kaysa sa trabaho ni Sir Daniel. Yes. But yet, what thrived them or what helped them survive? Yes. You see? And what I Hindi na cannot kami call it surviving. Hindi ako I survive. cannot call it surviving because in the ministry, it's not a survival world. Yes, sir. Opo. Hindi yung para kang lagi nagkukumahog. Hindi ganyan sa ministry. Pagpapala ang meron sa ministry. Yeah. You see? Kaya ako sinasabi yun. Kasi, ngayon, naririnig nyo po ngayon. You see? Nakakapag-involve, nakakapagbigay sa missions, nakakapagbigay ng Praise nakakapag-share God po. ng kanilang blessing. Pero mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, anong pinipunto nila dito ngayon? The ministry. Praise Hindi God po, nila yes. inawanan yung ministry, Yes. kundi bumalik sila sa Amen. nagawanan nilang ministry Amen, at sir. pinag-igting nila yung ministry, nakahawa sila, nandyan sila Brother Giovanni, Amen, praise naayos God. yung pamilya, nag-involve sa ministry, naayos yung pamilya, unti-unti, yung pamilya ngayon, yung mga anak ay Yes, nasa sir. ministry din. Amen. Amen, Yun yung praise sinasabi God. natin na maintindihan natin, mga kapatid. Na kaya ko po sinasabi yan, this is a big encouragement, church, na makita po natin na nakakahiya naman kung tayo naman, mga kapatid, medyo tumagal tayo dito, ba't parang tayo naghihirap na tayo naman ay naglilingkod? Parang medyo salungat yun, Sir Daniel. Kasi, sir, ang unang inisip namin ni Crisel, ano bang motibo natin sa ministry? Yeah. Kasi pag ang motibo mo pera at hindi mo nakuha yung expectation mo sa pera dahil pasok ako sa ministry dahil sa blessing, magrereklamo ka ngayon. Pag nag-complain ka ngayon, gripings ka ngayon. Yeah. O sa area tayo ha, sabi na area tayo, mga kapatiran. Wala naman pera dyan. Tapos sabi ng asawa, huwag ka na kasi sumama dyan. Inintindi namin yan. Kaya nga maganda na galing ka sa Mother Church. Ang ganda ng programa nyo. Hopefully, meron din kaming ganyan. Ang ganda ng pinabigay sa atin mahal na pastor. Yeah. Sabi ko kay wife, ano motibo mo? Bakit ka magtatrabaho sa labas? Ano motibo ko? Bakit ako nasa ministry? Wala na kaming ginawang solusyon dito. Wala nga silang lugar eh. Yeah. Dinala sila ng Diyos. Si Joshua Yeah. dinala ng Diyos doon sa Promised Land. Sino ba yung Diyos ni Joshua? Parehas natin, wife. Yeah, that's it. Problema rin kami. Maging honest tayo, mga kapatid. Hindi natin sinasabi dito, mga kapatid, na wala kang problema. Check. No, sabi ko nga sa inyo, those are the things na nabanggit na yun dito ni Pastor sa Baptist Lunch, nabanggit niya na sa pulpit, and ito, ako particularly sa area, nababanggit ko rin po yan sa inyo. Yan is minsan ay nagpapatibay pa sa atin dapat yan sa pananampalataya sa Diyos. Yes, amen. Yeah, that's what you preached last Sunday night. Yes, sir. Praise God. Kaya kikita nyo, mga kapatid, no? Talagang walang excuse. Now, lipat lang ako ng mabilisan kay Ma'am Crisel, no? So we can save time. And yun yan sinasabi. Ma'am Crisel, sa'yo, personally, of course, katulad doon, nanggaling ka na rin sa ministry, tapos punta kayo doon, nag-start ka ngayon, nag-work, and then ngayon nakabalik kayo sa ministry. Sa'yo personally, no, as a wife and as a mother, na nandun kayo sa kalagayan nyo ngayon as a mission sa Australia, ano ang naitutulong niyan sa'yo? Anong naitutulong sa'yo ng ministry? Anong nagagawa ng ministry sa'yo sa role mo bilang isang asawa at bilang isang nanay?
Personally po, natutunan ko po, una-una talaga magpasako po. Kasi ako nasanay po akong ako lang nagde-decision sa sarili ko. Yeah, Maski nga totoo sa yan. mga gulang ko, hindi po ako nakikinig Lapit naman. Pero salamat po sa Panginoon, nung nasa ministry po kami, doon ko po nakita yung kalagahan po ng Word of God, na talaga pong buhay po iyon. At Amen, amen. natutunan ko pong i-apply yun kasi kailangan, hindi ka na, wala ka na sa level, ibang level ka na missionary ka na ambassador ka na ng Panginoon doon. So, kailangan kong mag-level up. So, ang ginawa ko, nanalangin ako sa Panginoon na, Amen. Panginoon, tulungan niyo po ako na tanggalin ko lahat ng reservations ko. And Amen, salamat amen. po sa Panginoon na unti-unti po, hindi po madali. At ngayon po, mayroon pa rin po kaming mga misunderstandings, ganyan. Pero salamat po sa Panginoon kasi as a mother of Zachary, ay nalilid ko po siya ng tama sa... Yes, sir. Lagi Amen. ko pong sinasabi sa kanya, lagi pong pinaparinig po sa prayer ko. Huwag nagpe-pray kami ni Zach, sabi ko, Panginoon, gamitin niyo po si Zachary. Amen. Na maging... malilid niya po yung mga kaklase niya, yung mga kaibigan niya sa'yo. At lagi niya pong naririnig yon. And he is excited po na maging song leader actually. Yeah, wow. Amen. Ito yung sinasabi ko. Buti mo yung excited yung song leader sa... Opo. Yung iba excited iba yung excited maging seaman eh. Sige, ito naman. Yun. And yun sa pagpapasako ko po sa asawa ko, ongoing pa rin po yung process po ng... Totoo yan. Yun. Amen. Pero salamat po sa Panginoon kasi dahil nasa ministry ako, mas nauunawaan ko yung kalagahan ng pagpapasakop. Hindi po mas napapaigting pa po yung pagmamahalan namin. Yun. Yun actually ang gusto kong marinig. Because, alam niyo Amen. po, Praise totoo God. yan eh. Yung nag-grow lalo Yes, sir. yung relationship. No? Tama yung sinabi ni Ma'am Grisel eh. Yung pagmamahalan mas lalo. Yan yung actually susunod kong sana sa'yo. Tatanong, binanggit mo na eh. Kasi minsan parang yun yung sinasabi ko eh. Hindi naman pwede na, siya, pagod ako sa ministry, wag ka muna magulo. Hindi pwede yun. Nandiyan dyan si Ma'am Yang. Hindi pala may klase pala eh. Pero, ewan ko, nandiyan dyan pa sa labas, 102. Nasa classroom na yata si Ma'am Yang. Pero, alam niyo, ako yung nagpapasalamat na pagkatapos, sabi ko nga, nasa ministry ako eh. After mo sa ministry, at saka may katuwang ko sa ministry as personnel, sa full-time staff, sa mga kababaihan, siya yung katuwang ko dyan. So, ibig ko sabihin, iba yung sinasabi mo, Ma'am Grisel, na habang nadidevelop ka sa ministry, nadidevelop din yung pagmamahal mo sa ninyo, sa isa't isa. Amen. Bakit? Yes, sir. Kasi it's because of the reason, husbands, love your wives, even also as Christ also loved the church and gave him ministry. Correct. Kaya naniniwala ako dyan, maganda yung sinabi mo na yan, Ma'am Grisel, na Amen, sir. talagang napaigting lalo yung pagmamahal. Sige, go ahead, Ma'am. Yung sinasabi ko Mabanggit ko rin lang po yung sinabi ni Ma'am Baby. Sa Kabangkala naman to, sabi niya, church ministry should be our way of our family bonding. Yeah. Which in fact, Ma'am Cynthia, yun yung pinupush ng church sana natin ngayon. Amen. Di ba natin sinasabing masama kayo mag-banding, pero ibig ko sabihin, yung safety kasi from world's influence iba eh. Totoo yan, Kaya sir. nakita niyo yung ginagawa ng pastor natin na sa Ramos Tarlac. Gusto niya magkaroon. Hindi pa tayo tapos nun eh, di ba? Yes, Gusto sir. niya magkaroon niya yung mga bata doon, ang swimming pool na safe para Yes. sa kanila, palaruan sa kanila. Naghahanap talaga siya ng ganun eh. Eh di ba matagal niya na nga man pinaplano yung inflatable na Opo. Naghahanap Yeah. lang siya na, tsaka hindi lang yung swimming pool mo, yung parang din sa mga market yung Inflatable, playground. playground. Yeah. Pag-pray nyo Natanong lang niya- po, pag-pray di nyo ba lang po. natanong niya, Nakita ko na sa kayo IKEA. dyan, di ba? Kasi, yung sinasabi ko kasi, yun ang sinasabi ko. Amen. Ini-ready niya yun doon para sa pamilya. Alam niyo, ako excited ako sa ganun kasi hindi na ako mamumroblema na yung si Ilayo pa. Daniel at saka si Aiza, kailangan ko padalhin sa isang lugar na pagdala mo doon, makikita niya, may nakatupis, may nakaganito. Makikita niya, bakit ganito? Yung isa, nakapalda, pero punit sa likod, sobra. O, di ba?
Nakulangan ng tela. Kinulangan ng tela. Mahal ang tela. Mahal ang tela. Hindi, pero yung sinasabi ko, hindi na yun. Hindi na siya makakakita ng mga bakla rin sa mall. Hindi na siya makakakita ng, alam mo yun, yung mga bagay na, yun yung hindi natin nakikita. Pero yun ang sinasabi ko, mga kapatid. Yun yung binabanggit lang ni Ma'am Cynthia. Sinuporta ko yung sinasabi na yun ng Ma'am Baby. At nakikita natin lahat yan dito, mga kapatid. Yes, napaka-importante po talaga niyan. Kaya inuulit ko, napakaganda. Ang ministry, mga kapatid, hindi ito ang magbi-break ng fellowship ng pamilya. Yep. Yeah, That's right. tama. You see, personally, sa inyo, sir, both of you can answer this question sir, sa inyo, personally, nakikita ko kayo nagpo-post kayo yung fellowship ng church. Sa inyo, saan kayo minsan yung parang may nagtitend kayo, nag-iyaw ko, tapos parang may river ba yun? Yes, sir. Opo, meron kaming church family. Pond ba yun? Family Ano ba yun? camp. Lake? Family camp, sir. Parang kami ay pupunta kami sa isang lugar, doon kami parang magka-camp, kakain kami, bawat pamilya. Uso kasi yan sa Australia, Yes, sir. 'di ba? Yes, ma'am. Open yung mga Pag natural summer. resources nila. Pumupunta talaga doon yung family. So, napakasarap ng Oo. bonding. Pero matanong ko si Ma'am Crisel, sinabi niya kanina nag-level up. Dumating ba sa isipan mo noon, ano yung perception mo noon nung i-sponsor mo siya going to Australia? Talagang pumasok ba sa'yo na nasa ministry kayo? Yes po, nasa ministry pero hindi po ganong level. Iniisip lang po namin, pwede kami mag-soul winning, pwede kami Parang as a church member. Pero iba yung ginawa sa inyo ng Panginoon. Oh, yeah, iba. yeah. Paano mo naman na-adapt yung sarili mo ngayon na nandyan ka na sa talagang level na sasabihin natin talagang tatawagin na natin pastor talaga Praise the Lord. Oo, at ikaw ay pastor's wife at knowing yung pastor's wife, nandyan talaga yung word na virtuous woman. Yes po. Ano ba? Second, dami po kasi, hindi ko sa isa. Yeah, yung magbigay ka lang Oo, isang yung particular. instance lang. Na, for example po, Halimbawa, yung pagdamit, Sa yung time, oo. natutunan ko po yung pag-manage po talaga ng time kasi dati mas marami akong time sa Trabaho. Kasi ano po gusto ko rin po mag-vlog na ganyan. Yeah, Yung yeah. Pang yung mga napapanood natin ngayon. Yung mga vlog po Vlog na. lang. Kasi trinay ko Vlog lang talaga. gustong kumita. Yeah. That's the point. Opo, gusto Yeah. ko pong kumita nun. So, gusto ko rin po actually mapuntahan yung iba-ibang bansa. Tapos nung open up ko po to sa kanya, sabi ko kung wala tayo sa ministry, siguro travel around the world na tayo, ganyan. Pero dinala po kami ng Panginoon sa mas maganda at mas mapapakinabangan po namin eternally. Saka yung mga tao po na, kaluluwa po Amen. na naligtas po, nakakilala sa Panginoon, hindi po mahigitan po yung... Amen. Amen. Masasabi mong mas masaya ka ngayon kaysa dun sa ginusto mo. Opo, mas masaya po kasi bagamat hindi man kami, Amen. bagamat kaming Amen. sariling bahay, sabihin na natin. Pero, salamat sa Panginoon kasi hindi talaga katumbas po. Wala po talaga makatumbas yung spiritual things. Walang bahay, pero may 1 hectare. May lupa. Napakadali na yan. Basta may lupa, madali na yan. Yeah, it's all Amen. because of the ministry. Oh, And it because was of the given. ministry. It was given, tsaka maliwala yung sinabi mo. Yes, sir. Yung sinasabi ko, it was Andun ang given pagpapala. for the ministry, not Yeah. primarily for Sick personal. lang, sick. Kaya yung sinasabi natin na tama yun Hindi natin, we do not seek for our own pleasures, pero Diyos mismo ang nagbibigay Amen. na Correct. kailangan natin. Check. Amen. Yeah, kasi yun, ito ma'am, primarily sa'yo, ma'am, yung gusto ko kaninang balikan yung sinabi mo, yung sa decision making. Kasi alam nyo, lalo na sa panahon ngayon, kaya ko sinasabi kasi yung sa age, sa panahon ngayon yung sa age nasa age bracket na yung mga new generation na ngayon, ay grabe ang liberality pagdating sa mag-asawa yun Correct. Ang point ko is, yung liberality na mag-isip ng pang-sarili. That's right. Correct. Yan ang pinupush ng mundo ngayon. May asawa na pero sarili pa rin. Kailangan mabigyan mo ng panahon ang sarili mo. Self-love. Yeah, totoo yan. Yan ang pinupush ngayon Self-care, self-love. Lagi Yeah. kong sinasabi, di ba yun yung nilibing mo? Oh, Correct, hindi correct. pa yun, ma'am. Ito pa Ang point Nilibing mo pa na natin. yun.
ang point pa natin dyan, di ba? Yun nga, sinasabi ko, nagsasabi pa na self-care, self-love. Meron pa yan sila eh. Meron pang mga katagayan na magtira ka ng para sa'yo. Wow. Oh, Di ba? Yan ang mga katagayan yun eh. May tinira ba si Kristo para sa'yo? Yeah, di ba? Di ba? Yeah. Magtira ka para sa'yo, mahiya ka naman kay Kristo sa krus. Totoo yun. Totoo yan, ma'am. Totoo That should yan. be the case. Pero kasi, kaya ako gustong balikan, yung sinasabi ni kay Ma'am Grisel kanina, yung sinasabi niya, kasi, both eh. Kasi actually, kaya hindi ko may ano to kay Sir Day, kasi Sir Day niya, nakapag full-time eh. Correct. Yes, sir. May training. So, medyo may iba yung mundo nyo lang nandito kayo noon. Bago So, pumunta, but yet ikaw, hanggang sa nagtrabaho ko doon, yun yung sinasabi kanina sa Yan, check. Correct. Yung binanggit mo rin kanina na gusto mo may sarili kang pera, magkaroon ka sarili, kumita ka, magkaroon ka ng ganyan. So, paano ka natulungan ng ministry na yung self-decision making mo ay mag-rely ka na sa asawa mo. Yeah. Mag-submit ka sa decision Yeah, that's ng right. asawa mo. Napansin ko po kasi every time na mag-decision ako na hindi ko kinokonsulta sa kanya, lagi pong may sabit. Lagi pong lagi pong... Buti nabanggit mo yan. Nabanggit nyo na last year eh. Ang laki nun ah. Opo, lagi po. Hanggang ngayon, nung rin po, marami pong talagang So, kailangan ko po pinarealize sa akin ng Panginoon na kailangan mag-submit ako sa Kanya. Kailangan lagi kong konsulta sa Kanya kasi nandun po yung blessing. Yes. So nakita, you're saying na ipinakita rin sa iyo ng Panginoon talaga na ngayon, as a wife, Opo. pag magdi-decision ka sa sarili mo, pinakita rin sa iyo ng Panginoon na may problema ka dyan. Opo. Okay. Hindi lang pinakita siya, pero sinampal. Yun ang sinasabi ko. Pinagulong-gulong. Pero para sa mga wife dyan. Pinagulong-gulong. By the way, narinig nyo rin kay Sir Daniel kanina. Ito na naman eh. Sasabihin ko kasi, Yes, sir. huwag na natin bigyan ng puwang ang jablo na makasingit Yan. mga kapatid. Mamaya sasabihin natin, hindi kasi bata pa kasi yan si Crisel bilang isang asawang babae. Mga kapatid, we respect the experience na meron ka, pero don't turn your negative experience na yun na yung magiging experience ng lahat. Naalala ko si Ma'am Yang eh. Nung bago-bago pa lang siya mga anak, ang dami na nai-stress doon siya kasi sabi na may mga mothers, nagsasabi ganito sa panganak, naku, handa mo yung ganito, naku, mahihirapan ka dyan. Ang sabi ko sa kanya, Sir Daniel, napakasimple lang eh. Come on. Experience nila yun. Check, correct. Makinig ka sa experience nila. Magandang makinig ka sa experience nila. But they cannot push their experience na yun yung mangyayari sa'yo. Tama. That's Correct. very wrong. Hindi pwede yung nangyari sa isang nanay, mangyayari din sa'yo. Yeah. No. Kung ikaw sumusunod ka sa gustong ipasunod ng Panginoon Jesucristo, tandaan natin mga kapatid, kasi baka maaari kaya mo na-experience yun kasi hindi ka sumunod. Kung itong sumunod, hindi mo pwedeng ipilit na yun din yung mangyayari sa kanya. Hindi. Kung ito'y susunod, ikaw yung hindi sumunod. Sinabi ko lang para maunawaan ninyo. That's right, Kaya sir. ako sinasabi kasi huwag natin bigyan ng puwang ang diablo sa bagay po na ito. Kaya ako sinasabi yan, mga kapatid, kasi gustong-gusto ko yung sinabi na yun. Kaya sa mga yun, kung may nanonood na team prep dyan, naku, sinasabi ko sa inyo, makinig kayo sa sinasabi na ito, sa testimony na ito ni Ma'am Grisel, na talagang, hindi nga daw pinakita eh. Sinampal pa eh. Ganun na yung gesture eh. O, kaliwat kanan yun. Yes, sir. Ha? Yung kurot, hindi ganun, oh. Talagang may pihit ng buka pa. Pihit ng buka talaga. Alam nyo, yan ang maganda. At saka, sinasabi ko yun. Yung sinasabi ko, pinatalagang isinampal sa kanya ng Panginoon na ngayon, may asawa ka na. Yung ba yung point natin doon, ma'am? Yes, Tama ko nakuha ko. Na may asawa ka na, you have to rely and submit to His decision. Yun, Yes, pero sabi ko nga, of course, nasanay ka for how many years? Nandun talaga yung struggle, di ba? Yes po. Nandun yung struggle mo. Pero talagang, yan ang sinasabi natin, mga kapatid. Napakaganda ng usapin na ito, mga kapatid. Kasi sinasabi ko sa inyo, pinapakita natin dito na yung ministry, mga kapatid, and the family are not two different worlds. Yeah. Amen. You That's see? right. But it is intendedly designed by God to keep the family and to put the family in the right path. Tama. And in God's Amen. design. Amen. Kaya nga para sa mga nandiyan dyan, huwag kayong magpigilan ng inyo pong mga anak ay mag-involve sa ministry. Huwag kayong magalit, kayong mga tatay, kung pinagpipray kayo ng mga asawa at mga anak ninyo na mag-involve sa ministry. Bagkus pasalamatan nyo yan because yan ang tutulong sa inyo na lalo pa kayong tumibay spiritually and as a family. Amen. Alright. So, again, bago ko ibigay ulit ang final encouragement kila Sir Daniel, baka may gusto pa kayo dagdag, Ma'am Cynthia, Ma'am Marinelli. Amen.
Oo, paano naman yung time na nandito ka ngayon? Paano mo paano mo nare-relate naman yung ministry mo ngayon? Paano may level up? Meron bang naibahagi ngayon? Yung pagbabakasyon. Actually, hindi ito bakasyon eh. Oo, talaga. Kumbaga parang recharge. Oo, nagcha-charge kayo. Oo, paano naman nagkaroon na epekto sa'yo yung pagdating mo uli ngayon? At plano nila na talagang yearly to na biyaya ng Panginoon. Yeah. Na-encourage po ako na to do more sa ministry, na buhay ko po talaga sa ministry. Dito po talaga ako nilagay. Dito po ako magpapagamit talaga sa Panginoon. And yun nga po, pinagpapray ko po na si Zach din ay maging successor po ng tatay niya. Hindi man. Wow, amen. Sa Perth, kung saan mang lugar po siya dali ng Panginoon. Amen. So, namamindset ko na po yung anak ko sa mga bagay po na ganyan. Amen. At saka pagdating mo doon, anong maitatransfer mo naman doon sa mga dadatnan mong family naman, mothers. So, maganda yan. Sa wives din. Sa wives. Mga wives. Yun po, patuloy lang po. Magpasakop lang kasi sa tingin Kasi sa totoo lang, mahirap Naka-record to, sir, ha? Pasakop lang. Naka-record yan. Dali I-play mo na sabihin, no? I-replay na lang. January 23. Reality Yun yun. lang po kasi din yung problema ng mga nanay doon. May mga trabaho po sila. Lahat po sila doon may trabaho maski anak nila. So, feeling nila, di ko na, kung gusto ko, yung sa decision mo, sige, decision mo yan. Ganon din po kasi sila doon. Oo. So, mahirap po talaga. Check. Kasi may trabaho po eh. Kasi, di ba yung dito, yung pinag-aanohan natin na kailangan yung nanay walang trabaho. So, doon po sila, may kahit, parang hindi kaya na wala silang trabaho. Kasi, nag-sustain din po sila ng pamilya nila doon. So, yung parang pride din nila, hindi naman sa walang trabaho. Sa authority. Parang nandun po yung ego po nila na hindi ako mag-ano sa'yo, mag-obey. So, yun po yung gusto ko. It's maganda yun. It's the pride. It's the pride that hinders their submission. Which is, generally, hindi lang naman sa Australia yan, kahit dito sa mismong simbahan natin. Okay, sige tuloy. Makakon ko yun, hindi naman sa gusto ni pastor na walang trabaho, kundi ang priority mo is your family. Yeah, Kung that's magkakaroon ka man ng mga racket-racket, bonus na yun. Yeah, tama. I think usually sa mga nasa abroad, hindi nagkakasya yung pera nila kasi napaparaming luho at nagkakaroon sila ng mga bisyo. Correct. That's right. So, pagka nakafocus ka sa ministry, yung purpose mo ba, yung sabi Amen. mo, ano yung purpose, bakit tayo nandito, then you will not yearn for more kasi alam mo na yung binigay ng Panginoon will always satisfy you. Meron satisfaction, 'di ba? So may contentment ka. So dahil may contentment ka, nagkakasya kahit gaano man kami. Amen. Contentment That's right. talaga. Oo. Tapos seek ye first. Sabi talaga, seek ye first the kingdom of God and all. Wala man sabi doon na ito lang. Some. All man. All, lahat Hindi same. And all these things. And nakita ko yun sa inyo. Nakatulala ako kanina. Hindi ko alam na 3 hours ka lang nagtatrabaho. Tapos nakakabakasyon sila. Sila ang nag-iipon ng pera nila pang bakasyon. Tapos yung mga nanonood dyan ng mga OFW, may mga libreng bakasyon pa yan, 'di ba? Pero kulang pa rin yung kanilang pera. So, ang Panginoon talaga ang nagkakasya ng lahat. Amen. Obedience talaga. Nag-obey lang sila sa salita ng Panginoon. Amen. Yung pagpapala. That's right. Totoo. Amen, ma'am. Praise God. Amen. Alright, so final encouragement, Sir Daniel, para sa mga nanonood po sa atin ngayon. Sa akin lang po, mga kapatid, huwag kayong magmadali. Okay? Lagi niyong iisipin na alam na ng Diyos ang pangailangan mo. Kasi bago niya ako dalhin doon, sabi ko, pag in-approve ng Diyos yan, smooth ang visa ko dyan. Amen. Pero pag hindi, ikaw ang babalik dito, papasok tayo sa ministry. Amen. Ganun po talaga, sir. Kasi, kaibahan? Actually, naalala ko na napag-usapan natin yan. Yes, sir. Naalala ko yan. May side trip pa sa Singapore yun. Sobrang smooth talaga. Okay. Sabi ko, ngayon, tututunan namin at marami pa kami matututunan ni wife, Crisel, sa ministry. Marami pa po. Hindi namin sinasabi ko dahil okay na kami. Marami pa po. Ini-impart lang namin nung sumunod kami at pinasok namin ang ministry, grabe ang blessing. Amen. Sobra. Hindi lang sa financially, yung makatagbo ka lang ng mga pastors na dyan, ang dami nagka-counsel sa'yo. Baon na namin yan sa Australia po. Kaya yun lamang po, mga kapatid. Sir, encouragement mo sa mga fathers pagdating sa ministry.
Mga fathers! Kasi, sa bagay, hindi ko alam, wala kayo sa Friday eh. Wala kayo sa Friday, magkasama kayo ni Pastor niyan eh. Sa akin, Sige. mga fathers, lalo na po sa mga kasing idarang kong nag-asawa. Doon muna ako, ha? Kasi yung mga nauna na, mahirap turuan yan eh. Huwag gagalitan ako yan. Doon lang ako sa mga, mga 30s. Yan, dyan. Saka mga 5 years old na nag-asawa. 5 years old na nandyan sa marriage pa sa ngayon. 5 years and ago, wait, mga ganyan. Sabi nga natin, New Testament couples. Iyon, okay. Sa mga kaidarang ko na bago nag-asawa, makinig po kayo, dalhin nyo muna ang sarili nyo sa ministry bago nyo sabihin sa asawa nyo magpasakop ka. Yun! Kasi ang nangyari kay wife, madali ko i-approve yung pang-reband niya, pang-makeup niya. Ako mawak ng finance namin, sir eh. Yan. Kasi marunong siya magpasakop. Yun. Amen. Nakita ko na siya sa ministry. And that's our duty. Yes, sir. Ay, nung natuto siya magpasakop, hindi ko siya inutusan. Nilutuan niya yung parang nagpipiding na kami doon ng mga Aborigines eh. Aboriginal. 4 na, alam ni Bar Giovanni yan, pinakain niya ng 4 na putahe. Nagluluto yan after service namin. Pwede ba kami magpaka-aboriginal ngayon? Matikman lang namin yung putahe. Siya na magluto doon. Sample. 4 na putahe yun, sir. May ano ba yung niluto mo? Wow. Caldereta, pancit, spaghetti, ano ba yung adobo. So, nilutuan niya yun, pinakain niya. Masaya ako, sir. Masaya ako sa puso ko na. Amen. Yung asawa ko na dating mismo pa ang nanay niya nagdadala ng pagkain Ngayon, siya na nagluluto, hindi lang sa aking Amen. bahay, kundi doon na sa mga bahay ng Wow. pupunta sa simbahay ng Diyos. Amen. Kapihira. Pasakop siya. Klase talaga. Amen. Praise the Lord. Yeah, praise Ma'am the Lord. Crisel, encouragement po para sa mga wives out there na pagdating sa ministry, anong magagawa sa kanila ministry? Final encouragement niyo po sa kanila. Encourage ko lang po kayo na alamin po natin yung priority natin bilang isang nanay. So, ang priority po natin, pamilya po natin, and kailangan po pag nasa ministry tayo, kasi po yung bonding po namin talaga din is ministry. So, napakasaya po nung praise God. pamilya po namin na lahat po kami involved sa ministry. So, Amen. involve lang po natin yung sarili natin and yung pamilya po natin sa ministry kasi if we seek God first, He will provide all our needs po. And you can never go wrong by seeking God first. Amen. Yun. Yan. Alam mo, maganda nga yung sinabi dito ni, gusto ko yung sinabi dito ni, gusto ko yung sinabi dito ni Ma'am Kim. Gusto ko yung sinabi dito ni Ma'am Kim. Sabi ni Ma'am Kim, sige sir, paparinig ko po yan kay Joshua Responso mamaya. Joshua, yari ka sa akin South corner ka pa naman. Yung sabi mo, nakita ng viewers natin. Yung ginawa mo. Nag-kiss. Kaya nga, nakita ng viewers yun. May nag-message sa akin. Ano sabi, sir? Sige, mamaya makita ko sa iyo. Pero babasahin ko. Wag na. Hindi, babasahin ko. Sabi niya, pa-congrats po sa baby brother ni Zaki. Wow! Ayan na. Pag-pray nyo lang, sinusubok-subukan ko pa. Yeah. Sige po, Ma'am Cynthia. Final words Pero natin. yung iba hindi daw nakita, pwede daw mag-second Hindi kasi baka nagsasalita. Baka may niluto ako. Diba? Okay. Totoo yan. Our family is our ministry. Katulad ng Amen. pagiging isang nanay, it is a selfless na Yan. Tama effort po, ma'am. natin talaga. Malaki ang sakripisyo bilang isang nanay kung talagang pero Correct. sakripisyo na may pagmamahal, hindi sa sakripisyo na gripings. Katulad nga ng sinabi ni Pastor that God is the author of the family. He is the one who blesses the family as God planned it. The goal of the family is not to be happy, to live within the perimeter, yung happiness with their own goal of happiness, but rather to live within the perimeter of God's instruction manual. Yun yung ibinigay niya sa ating mensahe ng Amen. last Sunday. Yung instruction manual ng Panginoon na kung saan natin makikita sa Word of God. Grounded Correct. by the Word of God. At sinasabi ko sa inyo, hindi kayo magsisisi. Dumating din ako sa ganyang pagkakataon na meron din akong dinesire. Nagpaalam ako noong 2001 Pinayagan ako ni Brother Noel na magpunta rin sa Canada. Talagang sabi niya, pinayagan niya ako on the process. Okay na, nung final. Sabi niya, final decision, punta tayo, seek tayo sa advice ni Pastor. Talagang Amen. ang sinabi ni Pastor, hindi nawawala sa tenga ko yan. Sabi niya, nagutom na ba kayo dito? Ay, may merienda pa nga kayo Sabi ganyan. At higit sa lahat, may ministry ka dito. Kaya mo bang iwanan yung ministry mo dito? Yun yung nag-strike talaga Amen. sa akin.
talagang napakahalaga na susunod tayo at ang umasa tayo, andyan yung pagpapala. Amen. Ma'am Marinelli. Amen. Sa akin po, ang nakikita ko po, yung trabaho po natin na day Amen. job, yung kung saan sinesweldohan ka, yun ang nagpapakain sa'yo physically. Pero yung ministry, yun ang nagpapakain Correct. sa'yo spiritually. Amen. Amen. Kaya Wow. you need it both na lumago as a person. And because we are spiritual beings, mas importante talaga na mapalago yung ating spirituality. Kasi pag involved ka kasi sa ministry, lagi kang napapaalalahanan. Amen. Correct. So, Totoo yan. meron namang time na nagkakamali ka rin, natitisod ka, pero madali kang bumangon agad para Correct. i-correct Amen. kung ano man May yung mali mo. pundasyon eh. Oo. Kasi may pundasyon ka. Yeah. And the only way to have that stronger foundation Yeah. is kung nasa ministry ka at alam mo yung Amen. purpose mo, kung ano yung ginagawa mo, kung saan ka nilagay ng Diyos, yun yung ministry mo. So, That's right. let us love that ministry and always remember to do it heartily as unto the Lord. Ang lahat ng Amen. ginagawa. Amen. Amen. Praise God. So, Amen. see you po ulit next Tuesday. Amen. Amen. Maraming salamat, Ma'am Chriselle, Sir Daniel, and of course, sa mga kasamahan ko po ng co-host, Ma'am Cynthia Manelli. Amen. Marami rin po salamat sa lahat ng sumubaybay po sa atin mula sa ating CSI family and to our church and of course, our viewers nationwide and worldwide. Thank you for being with us. And mga kapatid, tuloy-tuloy tayo sa topic po na ito, ministry and family. Amen. Ihimay-himay pa po natin yan. Sabi ko nga po sa inyo kanina, this is just an introductory episode, but yet we are blessed this noontime program, ngayong pong araw po na ito. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay and tuloy-tuloy po tayo and let's get excited for this week because this is our third week of celebrating our 33rd church anniversary. Sa mga taga-South dyan, South Corner, lahat po sa inyo dyan, I shout out sa inyo lahat and let's keep on working and let's keep on thriving for our goal, mga kapatid. Katulad nga po sinabi ko sa inyo nakaraan, tandaan po natin, ang ipinapakita natin ngayon sa tao ay kung anong ministry meron ng simbahan para sa ating bansa. Amen. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay and to all the pastors and preachers that are watching with us, thank you very much. We love you all. Have a blessed Tuesday afternoon and on top of all of this, lagi namin sinasabing, to God be the glory. Amen. Amen. Bye. See Bye you next po. Tuesday. See you on Sunday.